Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Lando, isang tahimik, masipag at mabait na mananahi. Araw-araw, dala niya ang lumang makinang dipadyak. Gumagawa ng mga damit para sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, madalas siyang pagtawanan ng ilan. Dahil sa kanyang maruming baro at punit na pantalon. Wala siyang maraming pera. Ngunit puno ng kabutihan ang kanyang puso. At ang tanging pangarap niya ay makagawa ng isang damit na magpapasaya sa buong baryo. Isang gabi habang tinatahi ni Lando ang lumang telang ibinigay ng isang matandang babae, napansin niyang kumikislap ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Parang may sariling buhay ang mga sinulid. Kumikilos mag-isa, sumusunod sa bawat galaw ng kanyang kamay. Hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy niya ang pagtatahi hanggang sa mabuo ang isang damit na may kakaibang kinang. Kinabukasan, nang maisuot niya ito, ang mga tao sa paligid ay biglang napangiti. Parang nadadala ng damit ang kasiyahan at kabutihan ng kanyang puso. Habang dumarami ang taong humahanga kay Lando, unti-unting nagtanim ng inggit ang kanyang karibal, si Thomas. Isa rin siyang mananahi, ngunit hindi niya matanggap na nalalampasan siya ni Lando. Isang gabi, pumasok si Thomas ng palihim sa bahay ni Lando at ninakaw ang mahiwagang damit. Kinabukasan, sinuot niya ito sa gitna ng palengke. Ipinagyabang sa lahat. Ngunit sa halip na humanga ang mga tao, napaatras sila, natakot. Ang dating makinang tela ay naging maitim. Ang sinulid ay nagkagutay-gutay. At sa isang iglap, ang damit ay naging abo. Tinangay ng malamig na hangin. Nang malaman ni Lando ang nangyari, hindi siya nagalit. Tahimik lamang siyang nagdasal. At nang gabing iyon, muling nagpakita sa kanya ang matandang babae, ang mismong nagbigay ng mahiwagang tela. Lando, sabi ng babae, ang damit ay sumasalamin sa puso ng nagsusuot. Sa iyo, ito'y nagningning dahil sa kabutihan. Sa iba, ito'y naglalaho dahil sa kasakiman. Ngumiti ito, at iniabot sa kanya ang isa pang piraso ng tela. Ngunit ngayon, simple na. Walang kinang, walang hiwaga. Ito ang iyong gantimpala. Sabi ng matanda, ang kakayahang magtahi ng ligaya sa puso ng ibang tao. Mula noon, patuloy na nagtahi si Lando. Ngunit hindi na siya gumawa ng mahiwagang damit. Sa halip, inaayos niya ang mga lumang kasuotan ng kanyang mga kapitbahay. Pinapaganda kahit sa simpleng paraan. Ang bawat tahi may kasamang ngiti. At ang bawat suot ng kanyang gawa, tila nagbibigay gaan sa loob ng mga tao. Unti-unti, nakilala si Lando bilang hindi lamang mahusay na mananahi, kundi isang taong marunong magpatawad at magmahal. Hanggang dumating ang araw na si Thomas ay muling lumapit kay Lando. Dala ang kahihiyan at paghingi ng tawad. Ngumiti si Lando. Tinanggap siya ng buong puso. At tinuruan pa ulit manahi. Mula noon, magkasama silang gumawa ng mga damit para sa mga mahihirap na bata sa baryo. At bagaman hindi na muling lumitaw ang mahiwagang tela, para kay Lando, natagpuan niya ang mas dakilang hiwaga, ang kabutihan na hindi kailanman kumukupas. At mula noon, ang bawat damit na hinabi ni Lando ay naging simbolo ng pag-ibig, kababaang loob, at tunay na kayamanan ng isang tao. Ang mabuting puso.